Iyan si Erica Stefanco. Sa kabila ng pagsisikap niyang itago ang kanyang mukha sa media at sa buong mundo, ang hindi niya kailanman matatakasan ay ang katotohanan. Nagsimula ang lahat sa isang order ng pizza noong gabi ng June 20, 2012 at nagtapos sa pagkawala ng isang ina at pagkawasak ng buhay ng marami pang iba. Ito ang kaso ni Ashley Biggs. Tulad ng ibang lungsod sa Amerika, ang mga tao sa Akron, Ohio ay simpleng namumuhay lang. Sinusubukang malampasan ang bawat araw at mamuhay ng mapayapa. Kaya naman ang mga pangyayari simula noong gabi ng June 20, 2012 ay labis na yumanig sa tahimik na komunidad. Malalim na ang gabi noon, malapit nang magsara ang isang lokal na Domino's nang makatanggap sila ng isang pizza order. Kalahating mushroom, kalahating pepperoni. Ang delivery address ay 647 West Turkeyfoot Lake Road, isang commercial property na ilang minuto lang ang layo mula sa restaurant. Wala namang kakaiba sa order na yon. Oo, gabi na, pero normal lang yon. Para sa staff, isa lang itong pahabol na delivery bago matapos ang gabi. Ang delivery driver na naka-assign sa order na yon ay si Ashley Biggs, 25 years old. Nagtatrabaho siya sa Domino's para suportahan ang sarili at ang patuloy niyang laban para sa kustodiya ng kanyang anak. Kilala siya bilang masipag at responsableng tao. Sa katunayan, itinuring siya ng kanyang manager na si Matthew Travis bilang pinakamahusay niyang empleyado nun at kahit kailan ay hindi daw siya nito binigyan ng sakit ng ulo. Kaya nang hindi bumalik si Ashley mula sa isang dapat ay mabilis lang na delivery, napansin agad yon ng lahat. Nung una, inisip nila na baka may kaunting delay lang. Pero habang lumilipas ang oras, tumitindi ang kanilang pag-aalala. Tinawagan siya ni Matthew pero walang sagot. Kalaunan, nagpa siya si Matthew na puntahan mismo ang address para tiyaking ayos lang ang lahat. Pagdating niya ron, madilim at napakatahimik ng lugar. Parang walang tao. Sa kanyang paglilibot ay nakita niya hindi lang ilang patak, kundi isang malaking lawa ng dugo. Napaatras siya at tumawag sa 911 bandang 12:45 ng madaling araw ng June 21. Pagdating ng mga pulis, malinaw agad na hindi ito simpleng pagkawala lang. May mga signs of struggle. Maliban sa dugo ay may nagkalat ding pera at mga nakalas na parte ng isang taser o stun gun. Ngunit hindi nila naabutan ron si Ashley at wala rin ang kanyang sasakyan. Ang hinala ng mga otoridad, sinaktan si Ashley sa parking lot na yon at habang duguan ay isinakay sa sarili niyang sasakyan. Naglahong parang bulang babae at para sa kapulisan, ang paghahanap sa kanya ay isang race against time. Pero sino nga ba si Ashley? Ipinanganak noong January 9, 1987, si Ashley Biggs ay lumaki sa Akron at New Franklin, Ohio. Pinalaki siya ng kanyang inang si Kimberly Ann Biggs at stepfather na si Tim Grebenstein. Inilarawan siya ng mga kakilala bilang mabait, full of life, loyal at mapagprotekta. Naging bahagi si Ashley ng US Army, isang bagay na ipinagmamalaki niya. Hindi siyang klase ng taong walang direksyon. May layunin siya. Bigyan na magandang buhay ang kanyang anak na si Grace. Bunga ang bata ng relasyon ni Ashley kay Chad Cobb. Isang relasyon na mabilis naging toxic at kalaunan ay marahas. Inireklamo nga ni Ashley si Chad ng domestic violence at humiling din ng protection order laban dito. July 2005 nang isilang si Grace at nag-enlist naman si Ashley sa US Army noong 2007, kaya napunta kay Chad ang kustodiya sa bata. Katulong ng lalaki ang mga magulang nito sa pag-aalaga at pagtustos sa mga pangangailangan ni Grace, dahil wala naman itong naging permanenteng trabaho. Hindi naman hinayaan ni Ashley na mawala siya sa buhay ng anak at kalaunan, iniwan niya ang military para makasama ang anak. Nagtrabaho siya sa Domino's para magkaroon ng flexible na oras at maipagpatuloy ang laban sa kustodiya.
Mula 2011 hanggang 2012, aktibo na niyang sinusubukang mabawi si Grace. Samantala, noong 2010, ikinasal si Chad kay Erica Lyon, isang babaeng nakilala niya sa MySpace. Bukod kay Grace ay may 3 pa silang batang inaalagaan. Ang 2 ay sarili nilang anak at ang isa ay anak ni Erica sa dating nobyo. Si Ashley naman ay may bagong partner na isang babae, si Brittany Donson. Suportada ni Brittany ang laban ng girlfriend para sa kustodiya kay Grace at naniniwala silang mas magiging maayos ang buhay ng bata sa kanilang poder. Gaya ng naging relasyon ni Chad at Ashley, naging mapait din ang kanilang laban para sa kustodiya ng kanilang anak. Para kay Ashley, ito ay tungkol sa kapakanan ni Grace. Pero para kina Chad at Erica, tila ito ay tungkol sa control at si Ashley ang naging hadlang sa kanila. Sa gitna ng investigasyon sa pagkawala ni Ashley, in-interview ng mga pulis ang girlfriend nito na si Brittany at siya nga ang nagsabi sa kanila tungkol sa magulong custody battle nila ni Chad. Nang puntahan nila sa bahay ang lalaki ay wala ng tao roon. Pero buti na lang at natunton din sila sa bahay ng lolo at lola ni Chad bandang 4:30 ng umaga. Doon, nakita nila sa loob ng sasakyan si Erica at ang 4 na bata. Nang suyurin ng property, natagpuan nila si Chad na nagtatago at balot ng dugo ang damit nito. Ilang oras pa lang ang lumipas matapos madampot sina Chad, natagpuan ang sasakyan ni Ashley sa isang cornfield. 20 minutes lang ang layo mula sa lugar ng kanyang pizza delivery. Sa loob ng trunk ng kanyang sasakyan, natagpuan ang 25-year-old na si Ashley Biggs na wala ng buhay. Nakatali ang mga kamay at paa nito gamit ang industrial zip ties. May zip tie din siya sa leeg at base sa kulay ng kanyang mukha, si Ashley ay pinatay sa sakal. Nasa kanyang katawan pa ang mga taser wires at puno ng dugo ang loob ng sasakyan. Naiwan pa roon ang delivery bag na gamit ni Ashley. Noong una ay idinenay pa ni Chad na siya ang gumawa ng krimen. Pero nang iharap na sa kanya ang mga ebidensya, lalo na nang makumpirmang dugo nga ni Ashley ang nasa kanyang damit, umamin na rin ang lalaki sa pagpatay. Ayon kay Chad, nilinlang niya si Ashley papunta sa isang bakanting parking lot gamit ang peking pizza delivery order. Pagdating ng biktima, tinaser siya ni Chad, binugbog at sinakal gamit ang industrial zip tie. Pagkatapos ay tinali ang kanyang mga kamay at paa bago siya inilagay sa likod ng sarili niyang sasakyan. Minaneho niya ang sasakyan papunta sa isang cornfield at iniwan ito sa isang tagong lugar. Dahil nahaharap siya sa posibilidad ng death penalty, palaunan ay tinanggap ni Chad ang isang plea deal. Noong 2013, umamin siya sa mahabang listahan ng mga kaso, kabilang na ang aggravated murder at kidnapping. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang kaso. Ang tumawag sa Domino's ay isang babae. Ibig sabihin, may kasabwat si Chad. At ang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw ay Erica. Marami ang nagsabi na hindi lang tahimik na sumuporta si Erica kay Chad sa custody battle nito. Kinamumuhian umano nito si Ashley at lalo niyang pinalala ang tensyonado na nilang sitwasyon. Gayunpaman, walang ebidensya ang mga otoridad laban kay Erica. Kahit nakasama siya ni Chad nang mahuli ito, iginiit niya na wala siyang alam sa nangyari kay Ashley. Higit sa lahat, inako ni Chad ang lahat ng sisi sa krimen. Pero sa pagkakakulong ni Chad, kapansin-pansin na tila hindi apektado ang asawang si Erica. At kung dati ay todo suporta siya sa asawa, nag-iba na ang ihip ng hangin at sa katunayan, nag-file agad ng divorce ang babae. Ang mas malala pa, makalipas lamang ang 2 taon ay nagpakasal muli si Erica at ang maswerteng lalaki ay walang iba kundi ang best friend ni Chad na si Mike Stefanko. Natuklasan na may relasyon na palang 2 bago pa man nakulong si Chad. Samantala, si Grace ay nanatili sa poder ni Erica sa gitna ng lahat ng pangyayaring ito.
Ang nooy 7 taong gulang na bata ay hindi lang naulila sa ina, kundi nawalan din ng ama. Nadagdagan pa ang pasakit sa bata dahil nang makulong si Chad, kinamuhian siya ni Erica. Bukod sa pagiging anak ni Ashley, isinisi rin niya sa bata ang kinahinatnan ng kanyang pamilya. Di nagtagal ay regular na niyang sinasaktan at pinagmamalupitan ang bata. Gaya ng inaasahan, kalaunan ay nakarating kay Chad sa kulungan ang impormasyong ito. Iyon na nga ang sumagad sa pasensya ng lalaki dahil matapos siyang ipagpalit ni Erica sa kanyang best friend, ngayon ay inaakuso naman niya ang kanyang anak. Dahil dito, mula sa loob ng kanyang selda, nagsulat siya ng liham kay Detective Michael Hitchings. Sa liham na yon, inamin niya ang isang bagay na matagal nang pinaghihinalaan ng mga investigador, na hindi lang alam ni Erica ang tungkol sa pagpatay, kundi bahagi rin siya nito. Sinabi niya na si Erica ang tumawag sa Domino's gamit ang isang burner phone. Ang babae rin ang naghatid kay Chad sa parking lot at siya rin ang sumundo sa kanya matapos nitong iwan ang sasakyan ni Ashley sa cornfield. Sa madaling salita, alam ni Erica ang lahat, bago, habang at pagkatapos mangyari ang krimen. Siyempre, kinailangang maging maingat ng mga investigador sa impormasyong ito, kaya siguradong ke-questionin ang kanyang kredibilidad. Ang maganda lang sa pag-amin na ito ay walang hiningi na kahit na anong kapalit ang lalaki, kaya mas magiging madali siyang paniwalaan. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng mas matibay na ebidensya laban kay Erica. Noong 2018, isang 3-hour audio recording ang ibinigay sa mga investigador ng ina ni Chad na si Cindy Cobb. Ayon sa kanya, pasekreto niyang nirecord ang usapan nila ni Erica noong March 2014 habang sila ay nagiinuman. Mula mismo sa kanyang bibig, ikinwento ni Erica na siya ang tumawag sa Domino's para mag-order ng pizza, kung paano niya ibinaba si Chad bago ang pagpatay at kung paano niya ito sinundo pagkatapos. Ginawa niya daw ang lahat ng inutos sa kanya ni Chad. Binanggit din niya ang tungkol sa sinabi ni Chad na gusto niyang itago ang bungo ni Ashley bilang isang trophy. Binahagi rin niya na natatakot daw siya tuwing nakakarinig ng sirena ng pulis kasi baka siya na raw ang huhulihin. Dahil kung alam lang daw nila ang papel niya sa krimen ay tiyak sa kulungan din ang kanyang bagsak. Sa kabila ng pasabog na ito, hindi agad inaresto si Erica. Naging questionable kasi ang timing ni Cindy sa pagbibigay ng recording dahil sa haba ng panahong lumipas, kaya kinailangan pang kumalap ng dagdag na ebidensya ang kapulisan. Sa wakas, noong November 2019, halos 7 taon matapos paslangin si Ashley, inaresto si Erica Stefanco para sa kasong murder. Naganap ang trial ni Erica noong November 2020 at ang naging pinaka-ekspresibong ebidensya nga ay ang secret recording ni Cindy at ng akusado. Subalit ang pinaka-nakadudurog ng pusong testimonya ay nagmula sa nooy 15 anyos na si Grace. Detalyadong ikinwento ni Grace kung paano siya kinutya at inabuso ni Erica noong bata pa siya. May isang insidente kung saan nilagyan daw ni Erica ng dumi ng aso ang blueberry yogurt at pilit itong ipinakain sa kanya. Simula raw nun ay ayaw na niya ng blueberry yogurt. Isinawalat din ng dalagita ang mga naaalala niya noong gabing nangyari ang krimen. Ayon kay Grace, kasama siya ni Erica sa sasakyan noong gabing pinatay ang kanyang ina. Naalala niyang tumawag si Erica sa Domino's, nag-order ng eksaktong uri ng pizza at gumamit pa ng pekeng pangalan. Dahil 6 na taong gulang pa lamang siya noon at gabi na, nakatulog na siya agad pagkatapos kaya hindi niya na nasaksihan ang mga sumunod na nangyari. Sa totoo lang, kahanga-hanga ang memorya ni Grace, pero sa isang banda, parang sumpa rin ito dahil dala niya ang malinaw na alaala ng araw na pinatay ang kanyang ina at marahil ang pakiramdam na wala siyang nagawa upang pigilan ito. Tulad ng inaasahan, tumestigo rin laban kay Erica ang dating asawa at kasabwat na si Chad. Muli ay inilahad niya ang partisipasyon ng babae sa krimen. Isang kaibigan din ng akusado ang tumestigo na 2 linggo matapos ang krimen
May mga pahaging daw si Erica na tila may kinalaman siya sa nangyari. Bukod pa dyan, at ang mas nakakadiri pa, pinagmalaki ng babae na pinuntahan niya ang libingan ni Ashley at dumumi roon. Sa kabila ng argumento ng depensa na walang kahit anong physical evidence laban kay Erica, sa huli ay nahatulan pa rin siyang guilty para sa pagpatay kay Ashley Biggs at siya ay pinatawan ng parusang habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad lamang ng parol matapos ang 30 taon. Sa puntong yon, tila na ibigay na rin ang ikalawang bahagi ng hustisya. Ngunit sa kasamaang palad, ayaw pa ring sumuko ni Erica. Noong 2022, nag-apela siya at nabaliktad ang kanyang hatol dahil hindi umano dapat pinayagang tumestigo laban sa kanya si Chad. Ang desisyong ito ay nagresulta sa panibagong paglilitis. Noong January 2024, ginanap ang pangalawang trial ni Erica. Halos parehong mga ebidensya at testigo ang hinarap ng prosekusyon, maliban kay Chad Cobb. Ang akusado naman, umaming siya nga ang nag-order ng pizza at naghatid kay Chad sa parking lot. Pero aniya, balak lang nilang taniman ng bawal na gamot ang sasakyan ng biktima at isumbong ito sa mga pulis para manalo sila sa custody battle. Hindi daw niya alam na planong patayin ni Chad si Ashley. Matapos ang ilang araw na paglilitis, noong January 31, 2024, muling napatunayang guilty sa kasong aggravated murder si Erica at nanatili ang kanyang habang buhay na pagkakakulong na sentensya. Nito lang March 2026, dininay ng korte ang kanyang apela para sa panibagong trial. Sa kasalukuyan, nananatiling nakapiit ang 43-year-old na si Erica Stefanko sa Ohio Reformatory for Women sa Marysville, Ohio. Samantala, noong 2025, dininay ng korte ang request ni Chad na bawiin ang inihain niyang guilty plea. Nananatiling nakakulong ang ngayon 44-year-old na si Chad Cobb sa Richland Correctional Institution sa Mansfield, Ohio. Anong masasabi niyo sa kasong ito? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Thanks for watching at ingat tayong lahat! Bye!